David Chen, ang lalaking walang katulad. Kabanata 477. Ginoo. Chen, kung gusto mo ang babaeng ito, gagawa ako ng paraan para makontak ang ahente niya. Hangga't handa kang gumasto sa mga araw na ito, ang isang tinatawag na big star ay hindi katulad ng escort girl. Nang makitang laging nakatingin si David kay Song Tai, bumulong si Wudong. Tumahimik ka at kumain. Pinandilatan ni David si Wudong. Hindi nagtagal, natapos na kumain si Song Tai at lumabas ng restaurant kasama ang kanyang mga bodyguard. Si David at ang iba ay kakatapos lang kumain at lumabas na. Nakita kong sumakay si Song Tai sa isang Bentley. Matapos laminggalinga ang bodyguard, dali-dali siyang sumakay sa kotse at umalis. Sumakay na rin si David at ang iba pa, pinaandar ang sasakyan at umalis. Si Wudong ang nagmaneho ng kotse at sumunod sa likod ng Bentley, na ikinagulat ni David. Tinanong niya si Wudong, ano ang ginagawa mo? Bakit ka sumusunod sa iba? Ginoo. Chen, mali ang pagkakaintindi mo, hindi ko siya sinusundan, nasa unahan ang hotel na nabook ko. Nagmamadaling paliwanag ni Wudong. Nang marinig ito ni David, sumandal siya sa upuan at bahagyang ipinikit ang kanyang mga mata para muling magkarga ng kanyang lakas. Boom! May biglang malakas na ingay, tapos biglang huminto si David at ang sasakyan nila, at biglang nagmulat ng mata si David. Ano ang nangyayari? Nagtatakang tanong ni David. Ginoo. Chen, tingnan mo dali. Sa sobrang takot ni Wudong ay nagbago ang kanyang mukha, at tinuro niya ang harapan. Tumingin si David at nalaman na ang Bentley ni Song Tai ay nabangga ng isang itim na hindi lisensyadong kotse at tumama sa gilid ng kalsada, at pagkatapos ay bumaba sa itim na kotse ang ilang tao na may mga machete. Sa Bentley, nataman at natarante si Song Tai at ilang bodyguard. Nang makitang may sumugod na may dalang machete, malakas na sinipan ng isa sa mga bodyguard ang pinto ng kotse at inilabas ang baril. Ngunit pagkataas pa lamang ng baril, isang puting ilaw ang kumislap, at ang kamay ng bodyguard na may dalang baril ay naputol, at isang matinis na dagandong ang lumabas sa bibig ng bodyguard. Pero sa sigaw lang, tinusok ng machete ang tiyan ng bodyguard, at sa isang iglap ay walang tunog. Ang mga lalaking ito na may mga machete ay kumilos ng napakabilis. Kahit na ang mga bodyguard ni Song Tai ay may mga baril, ang mga pistola ay hindi maaaring gumamit ng anumang kapangyarihan sa gayong malapit na labanan. Sa loob lamang ng ilang dosenang segundo, lahat ng apat na bodyguard ay namatay sa trahedya, at si Song Tai ay hinayla din palabas ng kotse. Sino ka? Pakawalan mo ako. Nagpumigla si Song Tai, ngunit wala itong silbi. Isang lalaki ang naglabas ng puting tuwalya para harangin ang bibig at ilong ni Song Tai, at hindi nagtagal ay nawala ng malay si Song Tai. Ipinasok ng mga taong ito si Song Tai sa kotse, at nang paandarin na sana nila ang kotse, bumaba si David sa kotse. Sa sikat ng araw, magnakaw lang ng mga tao, mayroon ka pa bang wangfa sa iyong mga mata? Ang ilang mga lalaki ay natigilan saglit, at nang makita nila sina David at Wudong, bigla silang nagpakita ng mabangis na mga mata. Tinuro ng isa sa kanila si David gamit ang isang machete at sinabing, wala kang kinalaman, anak, lumayo ka sa akin. Ito ay isang magandang panahon para sa mga bayani upang iligtas ang kagandahan, bakit hindi mo ako pinapahalagahan? Ngumisi si David at naglakad pasulong. Nang makita ito ng ilang lalaki, nilaslas nila si David gamit ang kanilang mga kutsilyo. Sa unang tingin, isa itong nakagawiyang kriminal na pumatay ng hindi kumukurap. Nagdahan-dahan si David at umahan para salubungin siya. Nakita ito ni Wudong at nagmamadali. Wala siyang magawa. Wala siyang alam na martial arts. Ngunit nakita niya ang pistol na nahulog sa lupa. Hindi man siya marunong martial arts, kaya niyang bumaril. Si Wudong ay nagmamadaling tumayo at dinampot ang baril, ngunit nang itinaas niya ang pistola at babarilan na sana ang ilang mga lalaki, nalaman niyang wala nang natitira, at lahat sila ay bumagsak sa lupa, lahat ng tao ay may malalim na bahid ng dugo. Binuksan ni David ang pinto ng kotse at pinalabas si Song Tai na parang walang nangyari. Bitbit si Song Tai pabalik sa kotse, tumingin si David kay Wudong na tulala pa rin at sinabing, huwag ka nang magmaneho. Oh!
Nagmamadaling inilagay ni Wudong ang pistol sa kanyang bulsa at sumakay sa kotse. Kabanata 478. Ihagis mo ang baril, kung may gustong pumatay sa iyo, ang baril sa iyong kamay ay hindi magliligtas sa iyong buhay, mas mabilis kang mamamatay. Nakita ni David na inilagay ni Wudong ang baril sa kanyang bulsa, kaya sinabi niya kay Wudong. Makakalabas lang ng baril si Wudong at magmaneho pabalik sa hotel. Binuhat ni David si Songtai sa kwarto at inilagay sa kama. Hindi napigilan ni Wudong na sumulyap kay Songtai na ilang beses pang nakahiga sa kama, nalantad ang kanyang makatarungang mga binti, nahok siya. Ginoo. Shen, maglaro ka muna, lalabas ako. Alam ni Wudong na nandito si David, saan ba siya may bahagi? Ano ang nilalaro ko? Natigilan si David at napatingin kay Wudong. Ikaw. Iligtas mo siya, hindi ba gusto mo lang? Itinuro ni Wudong si Songtai at nauutol na sinabi. Agad na naunawaan ni David na inakala ni Wudong na iniligtas niya si Songtai para matulog sa kanya. Ano ang iniisip mo buong araw? Maghanap ka ng bote ng tubig na may yelo. Tumingin si David kay Wudong, walang imek saglit. Hindi nagtagal, nakakita si Wudong ng isang bote ng tubig na yelo, at ibinuhos ito ni David sa Songtai. Dala ang isang bote ng ice water sa kanyang tiyan, maluwag na binuksan ni Songtai ang kanyang mga mata. Ano? Sa biglaang pagsigaw, biglang umupo si Songtai, tinitingnan ang nakapalibot na kapaligiran ay isang hotel, nakatingin kina David at Wudong, namutla ang mukha ni Songtai. Sino ka? Ano ang gusto mong gawin sa akin? Sinasabi ko sa iyo, kahit mamatay ako, hindi kita hahayaang magtagumpay. Kapag nalaman ito ng tatay ko, tiyak na papatayin ka niya. Sinaman ang tingin ni Songtai sina David at Wudong at sinabing. Miss Song? Mali ang pagkakaintindi mo, kami. Gustong magpaliwanag ni Wudong. Ano ang hindi ko naintindihan? Dinala mo ako sa hotel, hindi mo ba ginawa ang maruming bagay na iyon? Mamatay man ako, hindi kita hahayaang manligaw. Mahigpit na hinawakan ni Songtai ang kanyang kwelyo at sinigawan si Wudong. Sa pagkakataong ito ay hindi na nakaimik si Wudong. Noong panahong iyon, siya mismo ang nag-isip na si David ang nagligtas kay Songtai at dinala siya sa hotel para lang makipaglaro sa kanya. Wala bang sasabihin? Matagal ko nang alam na kayong mga mabahong lalaki ay ayaw sa katawan ko. Kinagat ni Songtai ang kanyang mga ngipin at sinabi. Tapos ka na ba? Bahagyang kumunat ang noo ni David at tinanong si Songtai. Anong ibig mong sabihin? Tumingin si Songtai kay David at nagtanong. Tapos na, pwede ka nang umalis. Itinuro ni David ang pinto at walang ekspresyong sinabi. Nagulat si Songtai, at nagtatakang tumingin kay David, ikaw. Piniwalan mo ba talaga ako? Bukas ang pinto, walang pumipigil sa iyo. Sabi ni David. Tumingin si Songtai kay David, pagkatapos ay kay Wudong, at sa wakas ay bumaba ng kama at naglakad patungo sa pinto. Nang makitang hindi gumagalaw sina David o Wudong, nagmamadaling lumabas ng pinto si Songtai. Nang makitang mas mabilis ang takbo ni Songtai kaysa sa kuneho, bahagyang ngumiti si David at sinabi kay Wudong, magpahinga tayo ng maaga ngayon, aakyat tayo ng bundok bukas para makita. Tumango si Wudong at bumalik sa kanyang silid para magpahinga. Sa oras na ito, sa lugar kung saan nangyari ang aksidente sa sasakyan, 12 ng tao na ang nakapalibot sa buong lugar ng aksidente, at isa sa mga nasa katanghaliang gulang na lalaki na may malungkot na mukha ay tumingin sa Bentley na nawasak. Ang taong ito ay si Song Zud, ang ama ni Songtai. Nang dinala niya ang mga tao, matagal nang nawala si Songtai. Master, nawawala ang panganay na miss, patay na ang 4 na bodyguards, wala ni isang putok. Lumapit ang kasambahay kay Song Zud at nagulat sa mahinang boses. Ano ang mga pagkakakilanlan ng mga taong iyon, nalaman mo na ba? Tanong ni Song Zud, itinuro ang mga bangkay ng mga tao na pinutol ni David ang lalamunan. Hindi, pero tiyak na ang mga taong ito ang nagpahinto sa sasakyan ng panganay na ginang, at napatay din nila ang bodyguard ng panganay na ginang. Ang machete na naiwan sa pinangyarihan ay tumutugma sa sugat sa katawan ng bodyguard. Umiling ang mayordoma.
Speaking of which, may iba pa bang grupo ng mga tao na nagnakaw ng anak ko? Bahagyang naningkit ang mga mata ni Songzud, at may nakamamatay na tingin sa kanyang mga mata. Kabanata 479. Dapat, at napakalakas ng grupong ito ng mga tao, at least master sila. Ang mga sugat sa leeg ng mga taong ito ay pareho, at ang lalim at haba ay hindi masama. Maaaring hatulan na ito ay ginawa ng isang tao, at ito ay nasa napakaikling panahon pa. Pinatay ang mga taong ito. Sinuri ng mayordomo. Nasa likod ang mantis na nakahuli ng cicada oriole, magseseryoso ang mga lalaking ito sa akin. Nagnganga ang mga ngipin ni Songzud, nangangatol ang mga ngipin. Guro, pinaghihinalaan mo ba na ang pamilya Feng at ang pamilyang Liu ang may gawa nito? Tanong ng kasambahay. Maliban sa kanilang dalawa, sa buong Mountain City, kung sino man ang maglalakas loob na umatake sa ideya ng anak ko, magpadala ka agad ng magtatanong tungkol sa balita. Naniniwala ako na nahuli nila ang aking anak na babae at gagawa sila ng mga kondisyon sa akin sa lalong madaling panahon. Si Songzud ay napuno ng nakamamatay na aura, at ang kanyang mga mata ay napakalamig. Master, ang panganay na miss ay nasa bahay, siya ay nasa bahay. Sa oras na ito, nagmamadaling tumakbo ang isang lingkod ng pamilya Song at nagsabi. Ano? Tuwang-tuwa si Songzud at nagmadaling umuwi. Pag-uwi niya, nakita niya si Song Tai na nakaupo sa sala, napapaligiran ng maraming tao, nagtatanong. Anak, ikaw. Okay ka lang ba? Tumingin si Songzud kay Song Tai at hindi makapaniwalang nagtanong. Ayos lang. Umiling si Song Tai. Ikaw, paano ka nakabalik? Hindi ba may nagnakawan sa iyo? Tanong ni Songzud kay Song Tai na may pagtataka sa mukha sa sandaling ito. May nagnakaw sa akin. Matapos patayin ang bodyguard, natulala ako. Nang magising ako, napadpad ako sa hotel kasama ang 2 kabataan sa tabi ko. Totoong sabi ni Song Tai. Tapos hindi kanila pinakitunguhan ng maayos. Nang marinig ito, itinaas ni Songzud ang kanyang puso sa kanyang lalamunan. Patuloy na umiling si Song Tai, pagkagising ko, akala ko may gusto silang gawin sa akin, pero walang ginawa ang 2 iyon at hinayaan akong umalis. Master, posible bang itong 2 taong ito ang pumatay at kumidnap sa dalaga? Sa kanilang pananaw, hindi nila kinidnap ang dalaga, ngunit iniligtas ang dalaga, o hindi nila hahayaang bumalik ang dalaga. Sinuri ng mayordomo sa gilid. Well, very possible. Kung talagang iniligtas ng 2 taong ito ang aking anak, gagantimpalaan ako. Tumango si Songzud, pagkatapos ay bumaling kay Song Tai daw, alam mo ba kung nasaan ang 2 taong iyon? Ang alam ko lang sa Excel Hotel, nakalimutan ko yung exact room number. Sa sobrang pagkataranta ko noon ay hindi ko man lang tiningnan. Sabi ni Song Tai. Miss, sabihin mo sa akin kung ano ang hitsura nilang 2, at magdadala ako ng isang tao upang mahanap sila. Tanong ng kasambahay kay Song Tai. Hindi ko na matindaan, takot na takot ako noon, pero sigurado akong alam ko na kapag nakita ko, dadalhin kita para hanapin. Tumayo si Song Tai at sinabing. Paano ito gagana, nakalabas ka lang sa panganib, hindi ka makakapunta. Agad na pinigilan ni Songzud si Song Tai. Tai, may isasama ang kasambahay. Anong kinakatakutan mo? Huwag kang mag-alala. Walang pakialam si Song Tai. Guro, huwag kang mag-alala, aalagaan kong mabuti ang dalaga. Ginagarantiya ng mayordomo. Sa pagtitiyak ng kasambahay, tumango si Songzud bilang pagsang-ayon, at pagkatapos ay kinuha ni Song Tai ang daan-daang miyembro ng pamilya ni Song at dumiretso sa Excel Hotel. Pagkatapos maghanap ng patong-patong, at sa wakas sa ika-4 na palapag, naalala ni Song Tai ang kwartong tinutuluyan niya. Ito naman. Tinuro ni Song Tai ang kwarto at sinabing. Komandat ang kasambahay, at may humakbang kaagad at sinipa ang pinto ng malakas. Dahil hindi pa rin sigurado kung ang 2 taong ito ay talagang nagligtas kay Song Tai, o kung mayroon silang anumang intensyon, kaya dapat natin muna itong kontrolin. Binuksan ang pinto, at naunang sumugod silang 2, ngunit nang sumugod sila, lahat sila ay lumipad palabas at bumagsak ng husto sa lupa.
Napansin na ni David ang pagkakaiba at patuloy na nagtago sa likod ng pinto. Sa sandaling sumugod ang dalawang miyembro ng pamilya ng Song, sinimulan ito ni David. Kabanata 480. Siya iyon, siya iyon. Agad na sumigaw si Song Tai nang makita si David. At sumimangot si David, iniligtas ko ang iyong buhay, ngunit nagdala ka ng mga tao upang ipaghiganti ka. Ako. Ibinuka ni Song Tai ang kanyang bibig, ngunit hindi niya alam kung paano ito pabulaanan. Dahil hindi siya pinahiya ni David at hinayaan siyang umalis ng madali, hindi alam ni Song Tai kung siya ba ang niligtas ni David. Gayunpaman, mabilis na tumugon ang mayordomo at agad na ngumiti, "Huwag mo akong intindihin, kapatid, dinala kami ng panganay na babae dito, para lang makilala ka at magtanong tungkol sa sitwasyon. Kung talagang nailigtas mo ang panganay na babae, gagantimpalaan ka ng aming amo. Anong problema?" Si Wudong, na nakarinig ng paggalaw sa oras na ito, ay nagmamadali ring lumabas. Nang makita niya ang napakaraming tao, nagulat siya, ngunit nang makita niya si Song Tai at ang kasambahay sa tabi niya, agad niyang naintindihan. Dito. Butler Liu, huwag kang magkamali, niligtas talaga natin si Miss Song. Sa oras na ito, nagmamadaling sinundan ni Wudong ang kasambahay at sinabing, madalas makipag-usap si Wudong sa mga magaspang na bato, kaya nakipagnegosyo rin siya sa pamilya Song at kilala niya itong housekeeper na si Liu. Master Wu, ikaw pala. Medyo nagulat si Butler Liu nang makita niya si Wudong. Oo, kinuha ko si Chen. Gusto lang ni Wudong na tawagan si Mr. Chen, ngunit nakita niya si David na commandant sa kanya, at agad na binago ang kanyang mga salita. Nagpunta kami ng kaibigan ko upang mangolekta ng mga magaspang na bato, nagkataon lang na nakilala namin si Miss. Kanta sa panganib sa kalahati. Kaya we came to the rescue, dahil koma pa si Miss Song noon, kailangan muna namin siyang ihatid sa hotel at hayaan siyang magising bago umalis. Young Master Wu, natural akong naniniwala dito. Maraming salamat. Nais kang makita ng aming Panginoon, at sinabi niyang gantimpalaan siya. Sabi ni Butler Liu kay Wudong. Paano mamumuno si Wudong? Palihim lang siyang nakatingin kay David, at nang makita niyang tumango si David, ngumiti siya at sinabing, gusto ko lang makilala si Pangulong Song at pag-usapan ang tungkol sa orihinal na bato. Master Wu, pakiusap. Si Butler Liu ay gumawa ng 1 kilos ng imbitasyon. Sina Wudong at David ay pumunta sa pamilya Song kasama ang pamilya Song. Naghihintay pa rin si Song Zud sa bulwagan. Nang makitang bumalik si Song Tai, tumayo siya at nagtanong, anak, nahanap mo na ba ang 2 taong iyon? Hindi yun, silang dalawa. Tinuro ni Song Tai si Wudong at sabi ni David. Master Wu. Sabi ni Song Zud na may pagtataka na tingin matapos makita si Wudong. Ginoo. Kanta. Bahagyang ngumiti si Wudong. Nailigtas mo ba ang anak ko? Puno ng hindi makapaniwala ang mukha ni Song Zud. Eksakto, nakita namin na si Miss Song ay natulala at pinasok sa kotse, kaya't nailigtas namin si Miss Song. Tumango si Wudong. Bahagyang kumunat ang noo ni Song Zud, Master Wu, kung tama ang pagkakaalala ko, mukhang hindi ka sanay sa martial arts, tama ba? Napangiti si Wudong, oo, hindi ako marunong martial arts. Kaibigan ko ang nagligtas kay Miss Song, at ginawa niya ito. Tinuro ni Wudong si David at sinabing. Tumingin si Song Zud kay David, puno ng hindi makapaniwala ang mukha nito. Ang mga magnanakaw na iyon ay Panginoon sa unang tingin. Kung maaari nilang putulin ang kanilang mga lalamunan at patayin sila kaagad, dapat silang mga Panginoon. Dapat silang maging mga masters, ngunit si David sa kanyang harapan ay nasa 20s lamang. Paano ito magiging isang master? Little brother, ano ang apelyido mo? Bagamat may pagdududa sa kanyang puso, magalang na tanong ni Song Zud. David. Malumanay na sagot ni David. Si Kuya David pala. Dahil nailigtas mo ang aking anak, maaari mong sabihin ang anumang gusto mo. Kung bibili ka ng magaspang na bato, mabibigyan kita ng kalahati ng presyo. Mapagbigay na sabi ni Song Zud. Pagkatapos ng lahat, nang sa wakas ay pinakawalan si Song Tai,
sina Wudong at David ang kanyang nakita. Magtutulungan man sila, wala silang masamang intensyon sa anak nila. Kalahating presyo. Natuwa si Wudong nang marinig niya ito. Kung bibilhin nila ang magaspang sa kalahating presyo, maaari silang kumita ng maraming pera, na malaking pera. Kabanata 481. Ngunit umiling si David, Mr. Kanta, wala tayong gusto, sana madala tayo ni Mr. Song para makita ang bagong natuklasang ugat ng mineral. Ang mga salita ni David ay nagpalamig sa mukha ni Song Zod, at ang ekspresyon sa kanyang mukha ay napakasolem, sino ka? Paano mo nalaman ang tungkol sa bagong minahan? Nang makitang nagbago ang mukha ni Song Zod, nagmamadaling sumulong si Wudong at sinabing, Mr. Kanta, narinig din namin ito sa hotel, at maraming tao ang nag-uusap tungkol dito ngayon. Nang marinig ang mga salita ni Wudong, medyo kumalma si Song Zod, at pagkatapos ay galit na galit, lumalabas pa rin ang balita, 8. Huwag mag-alala, hindi namin lalabanan ang ideya ng bagong minahan. Kung tutuusin, dalawa lang naman tayong tao, at hindi natin kayang makipag-away sa inyong tatlo. Curious lang akong makita. Paliwanag ni David kay Song Zod. Nakita ni Song Zod na sinabi ito ni David, kaya't hindi niya ito itinago, at same time na sinasabi ko sa iyo, sa pagkakataong ito upang galugarin ang bagong minahan, ngunit ito ay napakadelikado, baka isang pamilya na lang ang natitira sa bundok lungsod sa hinaharap. Halika, sumunod ka sa akin, wala akong lakas para protektahan ka. Huwag kang mag-alala, paprotektahan namin ang sarili namin, kailangan mo lang kaming dalhin doon. Sabi ni David. Well, aalis tayo bukas, pero ipinagmamalaki mo ang iyong buhay at kamatayan, ngunit iniligtas mo ang aking anak. Magdaraos ako ng piging ngayong gabi para magpasalamat sa inyong dalawa. Dito ako mananatili ngayong gabi at aalis ng maaga bukas. Sinundan ni Song Zod si David at sinabing. Tumango si David, ngunit hindi tumanggi. Ito ay nangyari na ang pamilya Song ay pamilyar sa Hengshan, at ito ay angkop para sa kanila na dalhin ito. Palaging may nararamdaman sa kanyang puso si David na ang bagong natuklasang mineral na ugat na ito ay maaaring may kinalaman kay Lingxi. Si David at Wudong ay nakaupo sa sala, at walang sino mang mag-aaliw sa kanila. Halatang hindi inakala ng mga taga-Song family na talagang niligtas nilang dalawa si Song Tai. Baka nagkataon na dumaan sila at nakapulot lang ng leak. Nagpalit ng damit si Song Tai, pagkatapos ay pumunta sa sala, naupo sa sofa sa kabilang gilid, at tiningnang mabuti si David, naligtas ba talaga kita? Hindi ka mukhang master. Maging si Song Tai mismo ay hindi naniniwala na si David ay may lakas upang iligtas ang kanyang sarili mula sa makapangyarihang mga tulisan. Dahil hindi naniniwala si Song Tai, hindi siya pinansin ni David at tahimik na uminom ng tsaa habang nakayuko. Sa kabilang banda, tinitigan ni Wudong si Song Tai na may kumikinang na mga mata, at paminsan-minsan ay nakakahanap siya ng mga paksang kakausapin kay Song Tai, na para bang dinidilaan niya ang isang aso. Bagamat may lakas ang pamilya Wu sa kabisera ng probinsya ng Jiangbei, hindi nila maihahambing ang pamilya Song. If you know the 3 words of mine boss, they directly crushed most of the family. Miss Song, balita ko nag-release ka ng bagong kanta. Kailan ito ipapalabas? Miss Song, kailan ka pupunta sa kabisera ng probinsya ng Jiangbei para magsagawa ng konsyerto? Tiyak na pupunta ako para sumuporta, at magdadala ng daan-daang kapatid para suportahan. Miss Song, nagbabakasyon ka ba ngayon sa bahay, o naghahanap ka ba ng inspirasyon? Walang humpay na tanong ni Wudong, si Song Tai ay may naiinip na tingin sa kanyang mukha, at sumagot sa ibang paraan. Umuungol. Ngunit sa sandaling ito, isang bubuyog ang biglang lumipad mula sa kung saan, humihiging. Tumili si Song Tai, nagbago ang kulay ng kanyang mukha, Makikita na takot si Song Tai. Nang makita ito, alam ni Wudong na darating ang pagkakataon, at agad na hinarap si Song Tai daw, Miss Song, huwag kang matakot, paprotektahan kita. Sabi ni Wudong, dinampot ang unan sa sofa, at sinimulang bugbugin ang mga bubuyog, ngunit pagkaraan ng mahabang panahon, hindi na niya ito matamaan, at gumawa siya ng gulo sa sala.
Sa sobrang takot ni Song Tai ay pumulupot siya sa sulok ng sofa, pumuti at namumutla ang mukha, sobrang takot, natusok siya ng bubuyog noong bata siya, kaya natakot siya nang makakita ng bubuyog. Si David, na umiinom ng tsaa nang walang sabi-sabi, bahagyang sumimangot, mukhang naiinip, ngunit sa isang pitik ng kanyang daliri, ang mga lumilipad na bubuyog ay agad na bumagsak sa lupa. Kabanata 482. Ikaw patay na bubuyog, maglakas loob na takutin si Miss Song, tingnan kung hindi kita year-okan hanggang mamatay. Tuwang-tuwa si Wudong sa oras na ito, diretso niyang tinapakan ang mga bubuyog hanggang sa mamatay at itinapon sa basurahan. Huwag kang matakot, Miss Song, napatay ko ang bubuyog. Pagmamalaki ni Wudong. Ngunit hindi siya pinansin ni Song Tai, at gulat na tumingin kay David. Hindi siya bulag, ngunit binaril ni David ang bubuyog gamit ang isang pitik ng kanyang daliri, nang hindi man lang ito tinitingnan. Ang ganitong klaseng kakayahan ay dapat Panginoon, mukhang niligtas niya talaga ang sarili niya. Inayos ni Song Tai ang kanyang mga damit, pagkatapos ay umupo patungo kay David, David ba ang pangalan mo? Hindi nagsalita si David, tumanggo lang. Bakit ayaw mong tumingin sa akin, natatakot ka ba sa akin? Nang makitang hindi tumitingin si David sa kanyang sarili, mapaglarong ngumiti si Song Tai. Takot sa'yo. Bakit ako matatakot sa iyo? Itinaas ni David ang kanyang ulo at tumingin ng diretso kay Song Tai, may girlfriend lang ako. So dedicated. Walang masyadong dedikadong lalaki na tulad mo. Natawa si Song Tai. Sa oras na ito, biglang nagkaroon ng matinding interes si Song Tai kay David. Miss Young Master Wu, handa na ang handaan, maaari ka nang umalis. Dumating ang susunod na tao at sinabi. Tinapik ni Song Tai si David sa balikat, tara na, ihahatid na kita sa hapunan. Sumunod si David sa likod ni Song Tai. Ang restaurant kitchen ng pamilya Song ay may isang espesyal na gusali, tulad ng isang restaurant. Mayroong higit sa 10 chef na kinuha ng mag-isa. Kung ikukumpara sa pamilyang Song, ang Pine Rest Villa ni David ay agad na naging hindi pabor. Ang mundo ng mayayaman ay talagang hindi maisip ng mga ordinaryong tao. Sa oras na ito, sa restaurant at villa, ang bilog na mesa na may diameter na 6 na metro ay puno ng masaganang alak at pinggan. Mayroong lahat ng uri ng mga lutuin, at ang mga kulay at lasa ay kumpleto. Napakasarap na hapunan, natatakot ako na ang may-ari lang ng minahan ang makakakontrol nito. Young Master Wu, Brother Chen, maaari kang umupo kung gusto mo. Casual na sabi ni Song Zud nang makita niya sina Wudong at David. Pinili ng dalawa ang kanilang mga upuan at umupo, ngunit umupo si Song Tai sa tabi ni David, na ikinainggit ni Wudong. Nang makita ito, bahagyang kumunat ang noo ni Song Zud, ngunit sa huli ay wala siyang sinabi. Matandang Leo, hindi pa dumarating si Master Guo. Tanong ni Song Zud sa kasambahay. Mukhang naghihintay pa siya. Dapat malapit na. Sagot ng mayordomo. Nang matapos siyang magsalita, nakita niyang pumasok ang isang katulong ng pamilya Song kasama ang isang matandang lalaki na nakasuot ng puting training suit, naglalakad na parang tigre, at nagniningning ang kanyang mga mata. Ngunit lahat sila ay itim. Master Guo, matagal ko na itong inaabangan. Nang makita ito, nagmamadaling tumayo si Song Zud para salubungin siya. President Song. Ikinumpas ni Master Guo ang kanyang mga kamao at sinabi. Umupo ka, maupo ka muna. Personal na inimbitahan ni Song Zud si Master Guo at ang grupo sa likod niya na maupo. Anak, ito si Master Guo ng Xingyi Quan, at hindi ka pa nakakamusta kay Master Guo. Sabi ni Song Zud kay Song Tai. Nang makita ito, nagmamadaling tumayo si Song Tai, hello, Master Guo. Hahaha, hello Miss Song? Ang ganda talaga ni Miss Song, mas maganda pa sa TV. Marami sa aking mga alagad ang iyong mga tagahanga. Ipapakuha ko kay Miss Song at magpa-autograph. Tumawa si Master Guo at sinabing. Walang problema. Nakangiting sabi ni Song Tai. President Song, sino ang dalawang ito, ang ganda? Tinuro ni Master Guo sina Wudong at David. Nako, galing sila sa Jiangbei. Lahat sila ay mga negosyanteng naglalaro ng sugal na bato. Nagkataon na nailigtas nila ang anak ko ngayon.
Sabay tayong mag-dinner. Nagmamadaling paliwanag ni Songzud. Sino ang nang-ahas na hawakan si Miss Song, pagod na ba siya sa buhay? Sa oras na ito, biglang tumayo at umungal ang isang lalaking nasa mid-30s sa tabi ni Master Guo. Ginoo. Kanta, ito ang aking panganay na alagad na si Fan Debiao. Ngayon ay mayroon na siyang higit sa 70% ng aking tunay na pamana. Siya ang pinakatapat na tagahanga ni Miss Song. Ipinakilala ni Master Guo. Kabanata 483. Patay na ang mga magnanakaw na iyon, at hindi pa rin malinaw kung sino ang gumawa nito, ngunit sa palagay ko ay maaaring isang tao mula sa mga pamilyang Feng at Liu ang gumawa nito. Sabi ni Songzud. Huwag kang mag-alala, Mr. Song, sa pagkakataong ito ay narito kami upang tumulong, ang pamilya Feng Liu ay magiging tapat, kung hindi, hahayaan ko silang matikman ang aking kamay na bakal at maghaiganti kay Miss Song. Tulad ng sinabi ni Fan Debiao, hindi niya nakalimutang iwagayway ang kanyang kamao ng 2 beses, at ang kanyang mga mata ay puno ng nagninangas na init nang tumingin siya kay Song Tai. Hahaha, umaasa ako kay Master Guo at sa lahat, ngunit narinig ko na ang pamilya Feng Liu ay nag-imbite rin ng maraming mga master at master na pumunta, kaya dapat tayong mag-ingat, at hayaan si Master Guo na sabihin na ginamit ko ang relasyon upang gumawa ng ilang bagay. Dalhin mo dito. Sinundan ni Songzud si Master Guo at iginuhit ang hugis ng pistol. Nakataas ang sulok ng bibig ni Master Guo, Mr. Kanta, sa ating mga mata, ang pistol ay hindi kasing ganda ng punyal. Sa pagkakataong ito ay isang tunggalian sa pagitan ng mga master at master. Ang pistol ay walang silbi, naghahanap lamang ng psikolohikal na kaiganhawahan. Master Guo, mayroon bang hindi natatakot sa mga pistola? Hindi masyadong naniniwala si Songzud na may mga taong hindi natatakot sa mga pistola. Kung hindi naniniwala si Mr. Song, maaari mo akong subukang hampasin ng pistol. Sabi ni Master Guo na may hindi maarak na tingin sa kanyang mukha. Paano ito? Paano ko tatamaan ng baril si Master Guo? Paulit-ulit na umiling si Songzud. Ginoo. Kanta, subukan mo lang. Ang aking Panginoon ay hindi natatakot sa anumang mga pistola. Ang bilis niya ay mas mabilis kaysa sa mga bala. Sabi din ni Fan Debiao sa gilid. Master Guo, saka ako. Si Songzud ay masyadong interesado, kaya gusto niyang subukan ito. Kahit na dumating ka, maipapakita ko ito sa harap ni Pangulong Song, o hindi ako mapakali sa ganoong kalaking komisyon. Tumayo si Master Guo at tumabi at sinabi. Inutusan ni Songzud ang isang tao na magdala ng pistol, binuksan ang kaligtasan, at itinutok ito kay Master Guo, kaya kong barilin. Shoot! Tamaan ang kanang dibdib ko. Tinapik ni Master Guo ang kanyang kanang dibdib. Ganito rin ang intensyon ni Songzud. Kung nataman siya sa kaliwang dibdib, kung may aksidente, hindi siya mawawalan ng buhay, ngunit kung nataman niya ang kaliwang dibdib, tatamaan niya ang puso at papatayin siya ng isang putok. Itinutok ni Songzud ang kanang dibdib ni Master Guo at pilit na hinaila ang gatilyo. Boom! Pagkatapos ng putok ng baril, nakita ko ang gilid ng katawan ni Master Guo, at bumalik sa orihinal nitong posisyon. Pagtingin sa katawan, wala man lang galos, walang tama. Ayos ito. Naunang sumigaw ang Fan Debiao na iyon, at nagpalakpakan ang lahat, maging si Wudong ay natulala. Ngunit walang nakapansin na ang pinaputok na bala, matapos tumama sa makinis na halijing bato sa likod niya, ay nagbago ng direksyon at dumiretso kina David at Song Tai. Dahil sa sobrang bilis ng bala, wala man lang nakakakita nito, ngunit natagpuan ito ni David at bigla itong nahawakan, at diretsyong nasalo sa kamay ni David ang bala. Nagulat din si Song Tai sa gilid, ngunit nang makita niya ang bala sa kamay ni David ay natigilan siya. Nakita niyang tahimik na inilagay ni David ang bala sa kanyang bulsa, parang walang nangyari. Sa oras na ito, lahat ay nagyaya para kay Master Guo, at tuwang-tuwang sinabi ni Songzud, kasama si Master Guo, pupunta ako doon bukas, tingnan ko kung sino ang makakapigil sa aking pamilya ng Song, hahaha. Sa simula ng piging, patuloy na nag-ihaw si Songzud kay Master Guo. Para naman kay David at Wudong, walang pumapansin sa kanya.
Si Song Tae ang patuloy na nakikipag-usap kay David at naghahain ng pagkain kay David, na parang pamilyar na kaibigan. Tay, sasama rin ako sa iyo bukas. Sa kalagitnaan ng handaan, biglang sinabi ni Song Tae kay Song Jood. Naughty, anong ginagawa mo? Hindi ito biro? Baka life and death experience ito, manatili ka lang sa bahay para sa akin. Sinaway ni Song Jood si Song Tae. Kabanata 484. Pupunta ako, huwag kang mag-alala, nariyan si David para protektahan ako. Naniniwala na ngayon si Song Tae sa lakas ni David. Nang bubuksan na ni Song Jood ang kanyang bibig, nakita niyang sinabi ni Master Guo, Mr. Kanta, gusto bang sumama ang dalawang kabataang ito? Oo. Tumango si Song Jood. Ginoo. Kanta, hindi ba ito humihiling sa kanila na mamatay? Ang pagpunta sa isang grupo ng mga hindi importanteng tao, paano ako magkakaroon ng napakaraming lakas para protektahan silang lahat? Nanlamig ang mukha ni Master Guo. Agad na sinabi ni Song Jood na may hitsura ng kahihiyan, Master Guo, ang dalawa sa kanila ay kusang pumunta, tulad ng sinabi ko na, kami ay mayabang, hindi namin kailangang mag-alala tungkol sa kanilang kaligtasan. Ayan yon. Hindi na nagsalita si Master Guo. Ngunit tumayo si Fan Debiao, Mr. Kanta, hayaan mo si Miss Song, paprotektahan ko siya ng personal, walang makakasakit sa kanya, kung hahayaan mong protektahan sila ng batang ito, hindi nila mapoprotektahan ang kanilang sarili. Si Fan Debiao ay tumingin kay David ng masama. Noong kumakain pa lang siya, nakita si Song Tae na nakikipag-usap kay David at binibigyan siya ng gulay, galit na galit si Fan Debiao. Dahil ito ang kaso, kung gayon mayroong paggawa para sa mga Panginoon. Tumango si Song Jood at sinabing. Pagkatapos ng hapunan, ang grupo ng mga disipulo ni Master Guo ay nagtipon sa paligid ni Song Tae upang kumuha ng litrato, humihingi ng autograph. Sa kabilang banda, tahimik na naglakad si David patungo sa pavilion sa gilid. Nakaupo sa pavilion, nakikinig sa mga insekto at nanunood ng mga bituin, napaka-komportable. Ayaw mong magpakuha ng litrato kasama ako, gusto mo ng autograph. Nang tulala si David na nakaupo sa gazebo, lumapit si Song Tae at tinanong si David. Ayoko. Walang pagdadalawang isip na sabi ni David. Ikaw, hindi inaasahan ni Song Tae na hindi magbibigay ng anumang mukha si David, at direktang pinabulaanan si Song Tae nang walang sinasabi. Boy, how dare you talk to me Song like that, at nakaupo ka pa rin. Hindi ko alam kung kailan, tahimik na sinundan ng Fan Debiao na iyon si Song Tae. Nang makita ang ugali ni David na sundan si Song Tae, natahimik si Song Tae, at agad niyang sinunggaban si David sa galit. Hindi inaasahan ni Song Tae na susundan siya ni Fan Debiao at gusto siyang pigilan, ngunit huli na ang lahat. Nakita niyang hinawakan ni Fan Debiao ang kaliwang balikat ni David at gustong buhatin si David. Ngunit hinawakan ni Fan Debiao ang kaliwang balikat ni David, kahit anong pilit niya ay hindi gumagalaw si David, ngunit siya mismo ay namula at may makapal na leeg. Tumingin si Song Tae sa kanya, nakakahiya. Hindi na ako naniniwala. Nakita ni Fan Debiao na nakatingin sa kanya si Song Tae, kaya hinawakan niya si David gamit ang isa niyang kamay at nagsumikap. Pero kahit na ganoon, nanatiling hindi kumikibo si David, tahimik na nakaupo, na parang walang nang iistorbo sa kanya. Hindi nagtagal, pawis na pawis si Fan Debiao, at nagbuhos pa siya ng lakas para magpasuso. Hihihi. Nang makitang ganoon si Fan Debiao, biglang tumawa si Song Tae. Dahil sa ngiti ni Song Tae, tila labis na nainsulto si Fan Debiao, at nakita niya ang kanyang mga binti na nakayuko sa isang lounge, pagkatapos ay nagngingit ang kanyang mga ngipin, at ang mga asul na ugat sa kanyang mukha ay nombak. Gisingin mo ako. Ang mukha ni Fan Debiao ay kahindek-hindek, at ang kanyang mga mata ay napakalaki na halos siya ay duguan. Ngunit kahit anong pilit ni Fan Debiao, si David ay kasintatag pa rin ng Mount Tae, at hindi siya gumagalaw. Umalis ka. Biglang nagsalita si David ng malamig, at biglang naramdaman ni Fan Debiao ang puwersang pag-atake, at pagkatapos ay lumipad pa atras ang buong tao. Paano ito posible? Nagulat si Fan Debiao kay David, hindi siya makapaniwala na totoo ito.
Ngunit nang gustong sumugod ni Fan Debiao, tumayo si David at umalis. Hoy, huwag kang pumunta, may sasabihin ka ba? Hinabol siya ni Song Tai. Ngunit hindi siya pinansin ni David at bumalik siya sa nakaayos na silid ng mag-isa. Lumapit ang Fan Debiao na iyon na may malungkot na mukha, Miss Song, medyo masama ang pakiramdam ko ngayon, kung hindi ay walang laban ang batang iyon. Hindi siya pinansin ni Song Tili, tumalikod siya at bumalik sa kanyang silid. Kabanata 485. Kinaumagahan, maagang tinipon ni Song Zud ang isang malaking grupo ng mga lalaki at mga kabayo para umalis sa Mount Heng. Sa kanila, may ilang tao na nakasuot ng pangkaraniwang damit, na may hawak na mga lubad at palakol, at medyo naiiba sila sa karamihan. Nang maglaon, pagkatapos ng paliwanag ni Wudong, napagtanto ni David na ang mga taong ito ang mga master ng pasukan ng Ore Vein. Dahil alam nila ang lokasyon ng Ore Vein, walang paraan upang minahan ito. Ito ay kinakailangan upang mahanap ang pasukan ng Ore Vein. Ang lokasyon ay isang bundok para sa quarrying, na napaka-prone sa mga aksidente, at ito ay malamang na makatagpo ng ilang kakaibang bagay. Ang makapangyarihang 12-dosenang mga tao ay umalis. Sa kahilingan ni Song Tai, sinundan niya si David sa isang kotse, at si Wudong ang nagmaneho ng kotse, ngunit pagkarating sa paanan ng Mount Heng, kailangan nilang lahat na maglakad paakyat sa bundok. Pagkarating sa paanan ng Mount Heng, lahat ay bumaba sa sasakyan. Ang Hengshan, na sa una ay hindi gaanong kamahalan, ay pumailang lang sa langit sa oras na ito. Ang lahat ay naghanda ng mga item, ngunit umakyat sa bundok. Makalipas ang maikling distansya, nakita ko ang isang bahay na gawa sa bluestone, at maraming prutas, cake, at isang stick ng insenso ang umuusok sa paligid ng bahay. Maraming tao ang nakaluhod sa lupa at tila may ipinagdarasal. Biglang naging interesado si David. Medyo kakaiba na may biglang sumulpot na bahay sa tigang nakabundukan at napakaraming tao ang sumasamba. Ginoo. Shen, ito ay sumasamba sa Diyos ng bundok. Itong mga manggagawa sa minahan, hanggat umaakyat sila sa bundok para maghanap ng mga bagong minahan, ay sasamba sa Diyos ng bundok tulad ng mga mangingisda bago pumunta sa dagat, sumasamba sa Diyos ng dagat. Nang makita ang naguguluhan na mukha ni David, nagpaliwanag si Wudong sa gilid. Sa sandaling nagpaliwanag si Wudong, naunawaan ni David. Sa oras na ito, dinala na ni Song Zud ang pamilya ng Song sa bahay, at inihanda ang inihandang tribute, pagkatapos ay nagsindi ng 3 insenso, yumuko ng ilang beses, at dinala si Song Zud sa bahay. Lumuhad ang pamilya. Maging si Song Tai ay walang pagbubukod. Diretso siyang lumuhad sa lupa. Dapat mong malaman na ang gayong malaking bituin ay kadalasang nagmamadaling magbukas ng payong basta mabilad sa araw. Hindi gawa-gawa. Pagkatapos ng seremonya ng pagsamba, sa wakas ay nagkita na ang pamilya Song, Feng family, at Liu family. Nakita din ni David si Mr. Feng na nakita niya kanina pa. Sa oras na ito, si Mr. Feng ay may kasamang isang matandang lalaki na may goatee. Ang matanda ay nakasuot ng salaming pang-araw at mukhang bulag, ngunit naramdaman ni David ang espiritual na kapangyarihan mula sa matanda. Ang surging na ito ay mas malakas kaysa sa mga warlocks. Maaaring monghe ang lalaking ito. Hindi maiwasang mapasulyap ni David sa matanda. Sa oras na ito, nakita din ni Mr. Feng sina Wudong at David, at ang kanyang mukha ay nagulat, nandito rin kayong dalawa. President Feng, stay safe, curious lang kami, halika at panoorin ang excitement. Nagmamadaling binati ni Wudong si Mr. Feng. Hindi niya gustong masaktan ang sinuman sa kanila. Kung tutuusin, walang kinalaman sa kanya ang usapin nitong bagong minahan. Kahit sino sa tatlo ang may karapatan sa akin, makikipagtulungan si Wudong sa kanya. Nanonood ng saya. Itinaas ni Mr. Feng ang kanyang bibig, napakaganda, napakasigla ngayon, baka manatili kayo sa bundok magpakailanman. Ang mga salita ni Mr. Feng ay may layuning pumatay, at ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot nang tumingin siya kay David. Matagal na niyang gustong linisin si David, ngunit ngayong si David ang nagkusa na ipadala ito sa pintuan, hindi niya ito masisisi. Nang marinig ni Wudong ang mga salita ni G. Feng,
Bahagyang nanginag ang kanyang puso, ngunit sinabi pa rin niya na may ngiti sa kanyang mukha, President Feng, wala kang pakialam sa kontrabida, kasalanan namin ang mga bagay-bagay sa Jiangbei, at kailangan naming makipagtulungan sa hinaharap, tama. Ba? Cooperate A55, find the mind of this new mind, kailangan ko pa bang makipagtulungan sa inyo na gumagawa ng maliliit na gulo? Ngayon, tuturuan ko muna ng leksyon ang batang ito, at ilalabas ko ang masamang galit sa puso ko. Sabi ni Mr. Feng, at saka ikinaway ang kanyang mga kamay, at diretsyong naglakad ang dalawang lalaki patungo kay David. Kabanata 486. Nagbakasyon ka ba? Tanong ni Song Tai kay David, nakatingin sa kanya. Tama iyan. Malumanay na sabi ni David, puno ng kalmado ang kanyang mukha, at wala man lang siyang pakialam sa banta ni President Feng. Anak, lumuhad ka at humingi ng tawad sa akin ngayon. Baka mailigtas ko ang buhay mo. Sinaktan mo ako, ngunit naglakas loob kang pumunta sa lungsod ng bundok. Hindi ka maliit. Tumingin si President Feng kay David at nakangising sinabi. Ang bundok na lungsod ay hindi sa iyo, maaari akong pumunta kung saan ko gusto. Sabi ni David na may malamig na ngiti. Nagulat ang lahat nang makita nila ang ugali ni David na sumusunod sa sinabi ni Mr. Feng. Dapat mong malaman na sa Shancheng, Feng, Song, at tatlong pamilya ni Liu ay parang mga emperador sa lupa. Paanong may maglalakas loob na makipag-usap sa kanila ng ganito? Hindi ba ito ang panliligaw na kamatayan? Si Mr. Feng ay natigilan saglit, at agad na nagalit. Sa harap ng napakaraming tao mula sa tatlong pamilya, siya ay pinagalitan ng isang batang lalaki mula kay David. Saan niya dapat ilagay ang kanyang lumang mukha? Ngayon ay ipapaalam ko sa iyo kung si Shancheng ang tahanan ko. Galit na umirap si Mr. Feng, patayin mo siya para sa akin, patayin mo siya. Ang dalawang tagapaglingkod ng pamilya Feng na orihinal na lumapit kay David ay agad na pinabilis ang kanilang bilis. Dumiretso silang dalawa, isa kaliwa at isa kanan, kay David na parang dragon ang mga kamao. Hindi umiwas o umiwas si David, tumayo siya, parang wala sa mga mata niya ang dalawang ito. Nakita ito ni Song Tai sa gilid, ang kanyang mukha ay biglang nabalisa, at sa wakas ay sumugod siya at hinarangan si David, hindi mo siya pinapayagang patayin. Anak, anong ginagawa mo? Agad na kumunat ang noo ni Song Zud nang makitang sumugod ang kanyang anak para iligtas si David sa kabila ng panganib. Tai, iniligtas ni David ang buhay ko. Hindi ko kayang panoorin siyang mamatay. Kung ito ay kumalat, paano mabubuhay ang pamilya nating Song? Nag-aalalang sabi ni Song Tai kay Song Zud. Kumunat ang noo ni Song Zud. Hindi niya akalain na si Song Tai ay nailigtas ni David, ngunit ang sitwasyon sa harap niya ay hindi nararapat kung hindi kikilos si Song Zud. Nang mag-alinlangan pa si Song Zud, hindi tumigil ang dalawang subordinate ng pamilya Feng at patungo pa rin sila kay David, ngunit nasa loob din ng attack range si Song Tai. Nang makita nilang dalawa na malapit ng lalabanan si Song Tai, si Fan Debiao, na nanunood ng labanan na may malamig na mga mata, ay galit na sumigaw at sumugod sa Song Tai sa isang iglap. Kumpleto na ang lakas ng dalawang distrito, at naglakas loob silang gumawa ng isang bagay kay Miss Song. Sabi ni Fan Debiao, biglang inilabas ang kanyang mga kamao. Nagsalubong ang apat na kamao, isang malaking alon ng hangin ang tumama, at agad na natamba ang dalawang subordinate ng pamilya Feng. Nang makita ito ni Mr. Feng, ang kanyang mukha ay biglang naging malungkot. At ang Fan Debiao na iyon ay tumingin kay Song Tai nang may pagmamalaki, Miss Song, okay ka lang. Ayos lang, ang galing mo. Umiling si Song Tai. Nang makita si Song Tai na pinupuri ang kanyang sarili, namula ang mukha ni Fan Debiao, at pagkatapos ay tuwang-tuwang tinapik niya ang kanyang dibdib, Miss Song, kasama ko, Fan Debiao, walang makakasakit sa iyo, at kung sino man ang maglakas loob na mangbuli sa iyo, gagawin ko. Patayin sila. Nang sabihin ito ni Fan Debiao, hindi niya nakalimutang bigyan ng mapanuksong tingin si Mr. Feng. Sa pagkakataong ito, inis si Mr. Feng at sinigawan si Song Zud, Song Zud, anong ibig mong sabihin? May kinalaman ba ang batang ito sa pamilya mo? Feng Yi, itong kapatid na si Chen ang tagapagligtas ng aking anak. For my sake?
Kalimutan mo na ngayon, huwag mong kalimutan kung ano ang business ng pag-akyat ng bundok. Sabi ni Songzod kay Mr. Feng. Dam, namatay na ako ng 2 tao, pwede mo bang sabihin sa akin yan? Kinagat ni Feng Yi ang kanyang mga ngipin. Okay, okay, gabi na. Hindi pa rin alam kung mahahanap natin ang pasukan sa minahan ngayon. Kung hindi natin ito matagpuan ngayon at maninirahan sa bundok, ito ay lubhang mapanganib. Ilang tao ba ang pinagtatalunan mo ngayon? Kung buhay pa ang batang ito pagkatapos bumaba ng bundok, hindi pa huli ang lahat para maghiganti ka. Tumayo si Liu Chengyi ng pamilya Liu at umikot. Kabanata 487. Bagamat malinaw na malinaw ang tatlo sa mga oras na ito, tiyak na magkakaroon ng kalunos-lunos na laban ang tatlong pamilya sa bagong minahan, ngunit kapag hindi pa nahanap ang pasukan sa bagong minahan, walang mapupunit ang mukha. Okay, hahayaan kong mabuhay ng kaunti ang batang ito. Malamig na sumingot si Feng Yi, at nanguna sa bundok. Kaagad pagkatapos, kinuha din ng pamilya Liu ang mga tao, at sa wakas ay dinala sila ni Songzod hanggang sa wakas. Master Guo, nakikita mo ba kung gaano sila kalakas? Tanong ni Songzod kay Master Guo sa mahinang boses. Mayroong kasing dami ng 6 na master ng pamilya Feng, ngunit hindi ko makita ang matandang lalaki na may goatee. Para naman sa pamilya Liu, 3 lang ang master, kaya walang dapat ikabahala. Kumpiyansa na sabi ni Master Guo. Kung gayon, magkakaroon ng Master Lao Guo sa pagkakataong ito. Matapos itong marinig ni Songzod, agad siyang natuwa. At lihim na napangiti si David pagkatapos pakinggan ang mga salita ni Master Guo. Bagamat napakalakas ng Master Guo na ito, talagang hindi maganda ang kanyang paningin. Casual lang itong winalis ni David. Ang matanda ay lalong hindi maarap, at dapat ay isang dalubhasa sa mahika. Ang pamilya Liu ay mayroon ding 9 na Panginoon, ang pinakamakapangyarihan sa mga ito ay ang malaking tao na mahigit 2 metro ang taas at mukhang tansong lalaki. Huwag tumingin sa mapurol na mga mata at kakulangan ng liwanag ng malaking tao, ngunit ang kanyang lakas ay hindi mas mahusay kaysa sa Guo na ito. Masamang Master. Tila sa pagkakataong ito kung sino ang matatalo at kung sino ang mananalo ay hindi sigurado, si Songzod ay masyadong optimistiko. David, makakarating ka sa Devil Forest sa harap mo maya-maya. Kailangan mo akong sundan ng mabuti. Kung nawala ka, hindi ka nalalabas. Matapos maglakad ng ilang sandali, lumapit si Song Tai kay David at sinabi sa mahinang boses. Devil Forest. Nagulat si David. Kagubat lang pero dahil kakaiba ang kagubatan na ito, maraming tao ang hindi makakahanap nito pagkapasok, kahit bangkay, kaya tinatawag itong Devil's Forest, pero huwag kang mag-alala, sumunod ka lang sa akin at ako ay fine, may guide sa team, lahat sila ay mga mangangaso na aktibo sa kabundukan sa buong taon, kahit na ang Devil Forest ay maraming beses na pumasok at lumabas. Natakot si Song Tai na baka kabahan si David, kaya nagpaliwanag siya. Oh, nakikita ko. Bahagyang ngumiti si David. Sa oras na ito, sa hindi kalayuan, ang fan debut na iyon ay tumingin sa relasyon ni Song Tai kay David, ang kanyang mukha ay naging berde, at ang kanyang mga mata ay puno ng selos at puot. Sa pag-akyat sa bundok, mayroong mas maraming espiritual na enerhiya kaysa sa nasa ibaba. Ginamit ni David ang concentration technique upang makuha ang nakapalibot na espiritual na enerhiya ng walang prinsipyo. Hindi nagtagal, nagkaroon ng gubat sa harap ng lahat, at nawala ang pamilya Feng at pamilya Liu, halatang nakapasok na sila. Lahat, mag-ingat, huwag umalis sa koponan, kung mawala ka sa Devil's Forest na ito, huwag tumakbo sa paligid, manatili kung nasaan ka, sumiklab ang apoy, at maghintay ng pagsajep. Malakas na sabi ni Songzod sa mga tao. Pagkatapos noon, may nagsimulang mag-distribute ng mga simpleng signal lights. Hanggat ang pull ring ay hinayla, isang pulang signal light ang itataas sa hangin at ang pulang usok ay lalabas. Dahil may mga puno sa gubat na humaharang sa sikat ng araw, kapag tumingin ka sa labas, madilim sa loob parang dagwang bibig ng isang hayop. Ginoo. Shen, ako. Medyo natatakot ako. Nilunok ni Wudong ang kanyang laway, at nagsimulang lumitaw ang malamig na pawis sa kanyang noo.
Ayos lang, sundan mo lang ako ng maigi, huwag kang mag-alala sa iba pa. Sabi ni David kay Wudong. Tumango si Wudong, hinawakan ang signal flare gamit ang dalawang kamay, at sumunod sa likod ni David. Si Song Tai ay ilang metro lamang sa harap ni David at ng iba pa, at paminsan-minsan ay lumilingon siya kay David at sa iba pa, sa takot na si David at ang iba pa ay hindi makasabay. Miss, sinabi ng master na pumunta ka sa harap at sumama sa kanya. Sa oras na ito, isang lingkod ng pamilya Song ang lumapit kay Song Tai at nagsabi. Hindi ako sasama, sabihin mo sa tatay ko, sasama ako kay David at sa iba pa. Pinaalis ni Song Tai ang katulong. Sa katunayan, si Song Tai ay mayroon ding sariling mga pagsasaalang-alang. Alam niyang parehong outsider sina David at Wudong. Kung sila ay mawala, natatakot ako na ang kanyang ama ay walang pakialam, ngunit kung siya ay kasama nila, hindi sila maaaring baliwalain ni Song Zod. Kabanata 488. Nakikita rin ni David ang iniisip ni Song Tai, bahagya siyang ngumiti, at malaki ang pinagbago ng pananaw niya kay Song Tai. Pagpasok sa kagubatan, ang ilaw ay lumabo, at isang pangkat ng 12-dosenang mga tao ang pumasok sa loob ng isa-isa. Ilang masters ng pamilya Song at ilang apprentice ni Master Go ang lumakad sa magkabilang panig ng team para maiwasan ang anuman. Nangyayari ang panganib. Sa oras na ito, si Feng Yi, na naglalakad na sa unahan, ay nagpakita ng nakakatakot na ngiti sa kanyang mukha, at sinabi sa matandang katabi niya, Master Ma, maaari ka bang mag-spells? Tumango ang matanda, hinablot ang isang puno gamit ang kanyang mga kamay, at pagkatapos ay pilit na pinunit ang isang piraso ng balat mula sa puno. Pagkatapos maglupisay, dumukot ng isang dakot na dahon sa lupa ang matanda at may binulong. Biglang nagliyab ang mga dahon sa kamay ng matanda. Ang palad ng matanda ay parang hindi natatakot sa apoy, at pagkatapos ay inilagay niya ang balat sa apoy, at ang balat ay nasunog din. Dumukot ang matanda ng isang dakot ng pulbo sa kanyang bulsa at bigla itong itinapon patungo sa apoy. Bang! Agad na namatay ang apoy, at nagsimulang tumaas ang makapal na puting usok. Pumulot ng sanga ang matanda, kinagat ang gitnang daliri, tumulo ang isang patak ng dugo sa sanga, at pagkatapos ay mabilis na gumuhit ang matanda sa lupa. Hindi nagtagal, isang tigre ang iginuhit, at ang tigre ay nabuhay na parang nakalimbag. Umuungol. Sa isang dagandong, nawala ang tigre na nakapinta sa lupa. Kaagad pagkatapos, sunod-sunod na mabangis na hayop ang iginuhit sa ilalim ng mga sanga ng matanda, at pagkatapos ay sunod-sunod na nawala. Natigilan si Feng Yi nang makita niya ang eksena sa harap niya, at lahat ay humihingal. Tawag. Matapos magpinta ng isang dosenang hayop ang matanda, itinapon niya ang mga sanga at nagpakawala ng isang mabigat na buntong hininga. Okay, walang sino man sa kanilang dalawa ang muling aalis sa kagubatan. Tumayo ang matanda, pawis sa noo. Magaling, Master Ma, pakiusap. Tuwang-tuwa si Feng Yi na halos hindi na siya tumalon, at lalo pa siyang gumagalang kay Master na Ma. Pagkaalis ni Feng Yi at ng iba pa, hindi nagtagal ay napuno ng usok ang kagubatan, na parang biglang bumaba ang makapal na ulap. Noong una, hamog lamang ang nasa ilalim ng mga paan ng lahat, at walang nagmamalasakit, na iniisip na ang kagubatan ay basa at isang maliit na hamog ay normal. Ngunit hindi nagtagal, umabot sa baywang ang hamog, at pagkatapos ay nalampasan nito ang tuktok ng ulo. Napakakapal ng hamog kaya hindi nila makita ang isa't isa sa layo na 1 metro. Sa pagkakataong ito, nataranta ang lahat, at ang mukha ni Song Zod ay naging sobrang pangit. Damn, bakit umaambon sa ganitong oras? Sumimangot si Song Zod at napag-alitan. Ginoo. Kanta, sa tingin ko'y pinagdugtong pa rin tayo ng mga lubad. Napakalaki ng hamog, para hindi mawala. Pagharap sa ambon na biglang lumitaw, nakasimangot din si Master Go at sinabing. Sige. Tumango si Song Zod, at agad na inutusan ang isang tao na i-connect ang lahat gamit ang mga lubad. Umuungol. Ngunit sa sandaling ito, ang dagandong ng isang mabangis na hayop ay biglang nagulat sa puso ng lahat, at lahat sila ay naramdaman na parang kaharap nila ang kaaway. Anong problema? Kailan nanggaling ang mga hayop sa kagubatan na ito? Nagulat na sabi ng Orion na nanguna sa daan.
Sila ay naglalakad sa bundok na ito sa loob ng maraming taon, at hindi pa sila nakatagpo ng isang malaking halimaw, ngunit sa pakikinig sa dagandong na ito, halatang ito ay parang ugong ng tigre. David. Si Song Tai, na nakarinig ng dagandong, ay biglang nataranta, ngunit sa oras na ito ay walang tao sa paligid, at siya ay natakot at likas na tinawag ang pangalan ni David. Sa sandaling ito, ang kamay ni Song Tai ay ipinatong sa balikat ni Song Tai, dahilan upang mapasigaw si Song Tai sa takot. Huwag kang matakot. Ang boses ni David ay narinig sa tenga ni Song Tai. Nang makitang si David iyon, tumalon si Song Tai sa takot, nagtago sa mga bisig ni David at nanginginig, halatang takot. Nang makita ito ni Wudong, lalabas na ang kanyang naiinggit na mga mata. Abangan ang mga susunod pang kabanata ng David Chen, ang lalaking walang katulad. For more updates, please subscribe to my YouTube channel and don't forget to like and share. Thanks for your support.